Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng banal na misa, ating alalahanin sa ating mga panalangin ng ating mga lolo at lola para sa karangalan ng kapistahan po ni Santa Ana at San Joaquin. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupain kapayapaan, pinuhuli ka, ipinagdarama, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibunan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi may gaging banal ang sinumang sa inapapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalamang pagkapala sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ang kahilingan ni Haring Solomon sa Panginoon. Hindi kayamanan, kapangyarihan, o mahabang buhay, kundi karunungan sa pagkilala ng masama at magaling. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon napakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, gawin mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagamat ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiniling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuwang humatol. Ipagkakalob ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, O Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan. Ang mabuting idudulot nang bigay mo ang kautusan. Aliwin mo sana ako, niyang pag-ibig mong lubos. Katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka, at ako
sa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisay. Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod. Pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang bukto. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking ingatan, susundin ang buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo pong Diyos. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo ang karunungan ng Diyos. Bagamat hindi marahil natin nakikita agad, ang lahat ng bagay ay nagaganap para sa ikabubuti ng lahat ayon sa panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti, sapagkat sa mula't mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, nagiging panganay natin siya. At ang mga itinilaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala. At ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalarawan ni Jesus ang ginawa ng isang taong nakatatagpo ng kayamanan. Iniiwan ang lahat para makamit ang kayamanang natagpuan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayot pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at pinili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad dito. May isang mga ngalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Na makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po naman. O na pong paumanhin at naantala po ang misa ng 10 minutes. After po kasi ng misa ko sa Tampok, may pinuntahan pa ako isang patay na hindi ko na po mamimisan. Kaya benedisyonan ko na lamang po dahil bukas po ng umaga ang libing po nung yumao. Kaya naantala po yung misa. Mga kapatid, sa linggong ito, ay sa pangatlong pagkakataon ay ating napakinggan ang isa na naman talinhaga tungkol sa paghahari ng Diyos. 2 Sundays ago, inilarawan ni Jesus ang paghahari ng Diyos bilang isang mga binhing na laglag sa iba't ibang mga lupain. Yung mga binhing na laglag sa kalsada, sa pakabatuhan, sa dawagan at huli sa mabuting lupa kung saan ay nagbuhay ito ng marami. Nagpapalala sa atin na kapag ang kaharian ng Diyos ay tumimo sa atin, ito'y makapagdudulot sa atin na magandang ibubunga. Noong nakarang linggo, inilarawan ang paghahari ng Diyos bilang pagsasama ng mabuti at masama sa imahe ng trigo at ng masamang damo. At yun ang imahe ng simbahan, yun ang imahe ng mundo, at yun ang imahe ng kaharian ng Diyos. At hindi sa ating pagkatao na magkasabay na nabubuhay ang trigo at ang masamang damo, ang banal at makasalanan, ang mabuti at ang masama. At ngayon sa pangatlong pagkakataon, huling pagkakataon, sa talinhaga na naman ang ating napakinggan na inilarawan ng paghahari ng Diyos sa isang kayamanan at isang mamahaling perlas na natagpuan. At dahil nga ganun kahalaga at pagpapalaga binibigay ng tao mga nakatagpo nito, ay handa silang iwan at talikuran ang lahat. Sa kanila lamang ang kaharian. Ito'y malino nating makikita sa mga buhay ng mga santo at santa ng simbahan na kung saan ay kahit na maayos sa kanilang buhay, hindi na kanilang pamilya ay handa sila talikuran ang lahat alang-alang sa pagtugon nila sa Diyos. Ngayon, ang nais kong pagtunan ng pansin sa ating pagninilay ay ito. 3 linggo, 3 talinhaga. Bakit nga ba talinhaga? Ang nagiging pamamaraan, isa sa mga nagiging pamamaraan ng ating Panginoon Jesucristo para magturo. Bakit mga parables? Bakit mga talinhaga? At dito, 3 mahalagang puntos ang maaari nating makita. Una, na sa pagtuturo sa pamamagitan ng talinhaga, dito pinapaalala sa atin ng Panginoon na hindi sapat ang dunong at pangunawa. Hindi sapat ang dunong at pangunawa sa mga talinhaga. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga yabang nating mga tao, ay ang ating angking runong. At ito'y malinaw noong panahon pa ni Eva at Adan. Kung matatandaan natin, pinagbawalan ng Diyos si Eva at Adan na lahat ay pwedeng kainin maliban lamang sa puno na nasa gitna ng halamanan. Pero tinukso sila ng ahas. At totoo yung sinabi ng ahas, na kapag kinain nila yung bunga, magkakaroon sila ng pagkaunawa. Magkakaroon sila ng kaalaman sa
tama at mali, sa mabuti at masama, at magmimisula silang Diyos. Isa sa mga yabang natin ay ang runong natin. Di ba sa ngayon, bago tayo mapasunod, kinakailangan maunawaan muna natin. Sa mga magulang, meron kayong mga sinasabi sa mga anak, dapat ganito, pero minsan mga anak ay sumunod kasi kinakailangan na maunawaan nila ang mga iyon. Bago tayo mapasunod, kinakailangan maunawaan natin muna. Yung mga mataas ang kaalaman, kinagalang natin pinakikinggan. Pero dito, sa Maskip at Pariseo, sila yung mga pinagkalooban ng runong para maunawaan at paliwanag ang kautusan ni Moises. Pero bakit sila na pinagkalooban nito ng kaalaman at pangunawa sa kautusan ni Moises? Bakit sila ang hindi kayang umunawa sa mga aral at turo ng ating Panginoon? Kaya dito ang paalaala sa atin ay hindi sapat ang dunong at pangunawa para sa pamamaraan ng pagtuturo ng ating Panginoon. Kung nais nating maunawaan ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan, hindi natin kinakailangan pumunta sa internet o sa library. Ano kinakailangan natin? Dasal. Na bago pa nating buksan ang banal na kasulatan, kinakailangan buksan muna natin ang ating mga puso. Bago natin buksan ang banal na kasulatan, kinakailangan bukas muna ang puso ng bawat isa sa atin. Kaya nga sa ating unang pagbasa, nung tinanong ng Diyos si Solomon, anong kahilingan niya? Hindi siya humiling ng kayamanan, ng sandatahan, na kaya magpataob sa mga kumakalabas sa kanya. Sa lipan ng hiningi niya mula sa Diyos, isang pusong marunong umunawa, na kumilala sa tama at sa mali, sa mabuti at masama. Sa salita ng Diyos, sa aral ng Panginoon, hindi sapat yung tulong, kundi kinakailangan ang bukas na puso sa pananalangin. Sa pananalangin. Kasi doon meron tayong makikita na maring hindi pa nakikita. Maring meron tayong nadidinig na hindi nadidinig at naunawaan ng ibang tao. Pangalawa, sa pagtuturo ni Jesus, gamit ang mga talinhaga. Mahalaga dito yung patuloy na pagninilay at pagmumuni-muni. Yung patuloy na pagninilay at pagmumuni-muni. Bakit po? Kasi isang malaking tukso sa atin, ito, alam ko na iyan. Alam ko na iyan. Dahil madalas, nababasa, napapakinggan natin ang salita ng Diyos, ang aral ni Jesus, nandun parati yung tendency natin na meron na tayong nakakahong pagkakaunawa. Kaya sabihin natin, alam ko na yan. Dahil maraming pagkakataon tayo nakapakinig ng paliwanag tungkol sa salita ng Diyos, nandun parati yung, alam ko na yan eh. Alam ko na yan. Mga kapatid, ang paggamit ni Jesus ng talinhaga, hindi yan katulad ng parang pagtuturo. Kasi sa pagtuturo, direct to the point. May pagkakasunod-sunod yan. Kumari kay teacher, ito yung alam mo ituturo mo. Naka-prepared na iyan. Pero mga talinhaga, masalimuot, halo-halo.
madalas may nakatagong kahulugan na nagpapaalala sa atin ito na tayo may alam na, pero meron pa rin tayo hindi nalalaman. Okay. Ang sinasabi natin, alam ko na yan. Sige, alam na nga natin. Pero sa pamamagitan ng mga talinhaga, pinapaalala sa atin na may alam na tayo, pero meron hindi pa rin tayong nalalaman. We cannot exhaust fully the mystery, the richness of the Word of God. Marami tayong madidiskubre. Marami tayong malalaman pag ito'y pinagnilayan at pinagmuni-munihan natin. Kaya kailangan hindi lang binabasa at pinakikinggan, kundi pinagninilayan. At panghuli po, ang mga talinhaga ay parang kanta. Parang kanta. Papaano? Halimbawa po, kapag ay in love, at nakapakadig ka ng love song, damang-dama mo yung kantang iyon. Kasi yung bang term na nakaka-relate ka dun sa mensahe ng awitin na love song. Dahil in love ka, relate ka dun sa love song. Pero, kung gulong-gulong isip mo at nakapakinig ka ng love song, magiging bitter ka. Di totoo yan. Niloloko lang kayo ng awiting iyan. Diba? Misa ganyan tayo. Pag in love tayo, kahit anong love song yan, magugustuhan natin. Patutugtugin natin yan. Pero kung magulong-magulong isip natin, kahit gaano kaganda ng mensahe ng isang awitin, wala ito sa atin. Wala ito sa atin. Ganyan din ang talinhaga. Halimbawa po, yung talinhaga ng alibugang anak. Lahat tayo makaka-relate doon. Bakit? Kasi may pagkakataon na naging alibugang anak tayo. Maring sumaway tayo sa ating mga magulang, nagwaldas tayo ng ipinagkatiwala sa atin ng ating mga magulang, pero sa likod ng lahat ng iyan, handa pa rin tayong tanggapin at patawarin ng ating mga magulang. O itong talinhaga, ano ba yung kaya nating talikuran alang-alang sa paghahari ng Diyos? Ito naman po hindi automatic na tatalikuran nating lahat. Kasi mahirap yan. Pero maaaring magsimula tayo sa isang simpleng bagay. Halimbawa, ano ba yung madalas nating pagkakasalang ginagawa? Parang doon tayo magsimula. Kung madalas pinagmumula ng pagkakasala natin yung paggamit ng internet, dahil kung ano-anong mga bawal na site ang ating pinupuntahan, we can start there. Na kapag nag-internet tayo, hindi mo na pupuntahan iyon. Hindi mo na i-open iyon. Bagamat alam mo kung paano. We can all start from something. Even little things. Willing to give up for the sake of the kingdom of God. Kasi, nakaka-relate tayo diyan. Mga kapatid, ang effectiveness ng talinhaga ay ito'y puno-puno ng kahulugan. Kahit na paulit-ulit natin itong mapakinggan, kahit maraming paliwanag na tayong mapakinggan tungkol dito, effectiveness doon, mananatili. Ika nga, it will never be out of season. Kahit na ito'y mahigit 2,000 taon nang naituro at taon-taon na papakinggan natin. Kung magiging bukas ang ating puso, kung tatanungin natin mga sarili, Panginoon, ano pang nais mong ituro sa akin? At kung tayo ay makaugnay sa mga ito, doon natin makikita
ang kagandahan at kahulugan ng mga turo ng ating Panginoon. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya man ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sapagkat Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birit naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siya nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at tumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nagagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak, nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal simbahang katolika at apostolika, hindi sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at iniintay ko muling pagkabuhay na mamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, halinaw itaas sa Ama mapagmahal ang ating mga panalangin at ating sambitin. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang lagi nilang ipangaral ang kahalagahan na maging bukas ang pamayanan sa iba't ibang lahi at lipi, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, upang huwag mamayani ang pagkamakasarili, kundi ang pagbibigay ng sarili sa paglilingkod sa bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga nagdarahop at aba, upang sila man ay mapakinabang sa yamang kaloob ng Diyos, hindi lamang ang ilan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga diocesanong paring misyonero ng Mission Society of the Philippines, upang patuloy nilang ipalaganap ang paghahari ng Diyos sa iba't ibang dako ng mundo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga lolo, lola at nakakatanda, upang sa yugtong ito ng buhay, ay patuloy nilang madama ang pagmamahal at kalinga ng ating pamayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating natitipon ngayon, upang hanapin at pahalagahan natin, hindi ang yamang lumilipas, kundi yaong tunay na tatagal at maghahatid sa atin kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating bansa, upang ipag-adya tayo sa mga matinding kalamidad, tulad ng lindol, bagyo at tagtuyot, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga kapatid nating yumao, upang makamit nila ang paghahari ng Diyos sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang itong pasasalamat ni Marlon Cecil Aguilar, Charles Kiefer Janicio, Jayan Louie, Jesse Liam, Jean Yu Calimon, Stephanie Flores, Neil Cesar Torres, Evelyn Cervantes at Pamilya, Zaira May Mateo, Michael Angelo Sebastian. Para sa natatayang kahilingan ni na Annalisa Santos, Regine Padilla, Jaime Beseo Jr. at Emily Beseo.
Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Ligaya Katalig, Edmundo Impuerto, Gabriel J. Bensuceso, Ana Romero, Josephine Bardos, Joel Santos, Milet Santiago at Jaya Lopez. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando, Valentina, Alexis, Apolinario, Reynaldo, Mirna, Fortunato, Yolando, Mamerto, Joris, Benaventura, Andres, Igmedio, Marcose, Emmanuel, Rosalina, Ana Cassandra, Elisa, Ernesto, Maria Cristina, Maria Paz, Angel, Maria, Ruben, Bayani, Emelita, Adelaida, Enrique, Justina, at Rogelio. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Hanapin nawa namin ang mga bagay sa daigdig, ang yamang magati sa paghari na iyong anak na si Jesus, sa aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula, ay kay aming inihahanda sa iyong dambana, upang sa aming kinaganap na pagdiriwang ang iyong pagligap at ay magtaguyod sa tanan, at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw humubog sa tao bilang iyong kawangis sa pagkakatiwala mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan na iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Makapangyarihan, napupuno
ng langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. At magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming lahing-lahi na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Isidro at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwan naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan.
sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang nakasloob. Sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pinagsalohan namin sa banal na paikinabang ang alaalang walang kupas ng anak na nagkalay ng sariling buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito'y magdulot ng pagkunlas na ipinamanay niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo sa mandali para po sa mga pabalita mula sa parokya. Bukas po ay pagdiriwang ng mga kabataan ang ikalabing-anim na guring taong anibersaryo ng Taisep Way of Prayer. So after po ng 5 o'clock Mass, ay gaganapin po yung Taisep Way of Prayer at ito po ay open po para sa ating lahat. Ngayon din po, simula po bukas hanggang Martes, ay gaganapin po ang Triduo sa karangalan po ni San Lazaro, Santa Marta, Maria ng Betania, ang mga kaibigan ng ating panatang kapisan po sa darating na Miyerkules. At sa darating na Biyernes, July 31, ang buwan ng pulo ng sangguniang pastoral po ng ating parokya. At yun po ay aming inaniyan na ay mga lolo at lola ay tumayo po mula po sa inyong kinalalagyan para po sa inyong paggabasbas, mga lolo at lola. Yung basta ho may apo, panalangin ng paggabasbas, amang maawain, ang mga katandang lingkod mo ay ganap na umaasa sa iyo. Nasaksihan nila ang iyong kagandang loob. Salamat po sa bayang handog mo sa kanila sa maraming yugto ng panahon. Pagpalain mo sila ng bagong sigla at bigyan ng kalusugan sa ang isip at katawan. At higit po silang pagpalain sa kinabukasang walang hanggan. Hiniling namin to sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Santa Ana at San Joaquin, Ipanalangin mo kami. palakpakan po natin ang ating mga lolo at lola. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ay alin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglayang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Purihin Diyos. po natin ang ating Panginoon.